Ito naman yung energy ng person mo. Yung person mo guys, napakaswerte sa'yo. Okay? Or feeling niya, maswerte siya sa'yo. Maswerte siya dahil sa'yo. Ikaw yung lucky charm niya. Kumbaga, parang feeling niya, naka-jackpot siya sa loto kasi ikaw yung naging partner niya or specific person. So, merong parang pagtatrato na maganda, pag-iingat, diba? Syempre, pag alam mo swerte ka doon, hindi mo siya papakawalan. So, parang ganoon guys. Ayaw kang pakawalan ng person mo kasi alam niya na swerte ka sa kanya, mga kapiksi. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran para ngayong November para sa Sagittarius. Sun, Moon, Rising sign and Venus. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo guys. So unahin natin tong deck na to, tingnan natin yung mga nakaka-influence sa inyong love life mga kapiksi. So meron tayong mature woman, meron tayong short term guys, at saka meron tayong brunette female na energy dito. So pwedeng he she yung relationship nyo, babae lalaki, pwedeng she mga kapiksi, babae para sa mga LGBTQ natin na mga kapiksi. So merong mature woman, merong brunette female guys. Pwedeng meron kayong age gap ng person mo, or pwede rin na yung isa sa inyo mas mature kesa dun sa isa guys. And ito naman guys, brunette Pinoy na Pinoy guys, kayo mangging kaligatan, or pwede rin na ibang lahi mga kapiksi. And itong short term na to guys, pwedeng maiksi lang yung inyong relationship mga kapiksi, panandalian. Pwede rin hindi committed or hindi masyadong committed yung person guys, or baka kayo yung hindi committed. Again guys, pwede magkabaligtad yung roles mga kapiksi. Okay? So yun yung mga energies na nakikita natin. Comment down below guys. Ito naman, ito yung mga mensahe sa inyo ng person nyo guys. I know exactly what I was doing. So alam niya kung ano yung ginagawa niya guys. And kung meron man siyang ginagawa, sinasadya niya yun mga kapiksi. Okay? Sinasadya niya. Whether maganda man or hindi man maganda yung ginagawa niya, sinasadya niya yun. I will wait for a sign from you. Mag-aantay siya sa inyo mga kapiksi. Kung ano man yung sign na yun, it's either sign na magkabalikan kayo or sign na magkahiwalay kayo. Depende, iba-iba kayo ng sitwasyon guys. Pero nag-aantay lang siya ng sign galing sa inyo mga kapiksi. And I'm starting to understand our connection. So ngayon nyo lang naintindihan yung purpose ng connection nyo, yung relationship nyo mga kapiksi. Kumbaga parang ngayon lang siya pwedeng nagsaseryoso guys or pwede ngayon nyo lang naintindihan or nare-realize kung gaano ka-importante sa kanya, or kung gaano ka-importante yung relationship nyo sa isa't isa guys. Okay? So yun yung mga messages sa inyo ng person nyo Sagittarius. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kay dyan. So hanapin natin yung energy ng Sagittarius at saka ng love. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo na email sa pinipixietarot@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, sa Venturing tsaka Citrine yung recommended ko, may makikita kayong mga links sa description box, guys. Kung ano na lang yung makaresonate, guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay mag-resonate sa inyo. So, yung first card, guys, ito yung energy nyo, mga kapigsi, no? So, for some of you, parang you're taking it slow, mga kapigsi, regarding dito sa relationship na to, dito sa connection na to. Kung ano yung mangyayari, pero hindi kayo masyado nagmamadali, hindi nyo fino-force yung relationship, mga kapigsi. At saka yung iba sa inyo, guys, I'm sensing na parang more of a giver kayo, no? Dun sa person, dun sa relationship, parang kayo yung mas nagbibigay, guys, kesa dun sa person nyo, especially when it comes to material things. Baka kayo palagi yung nagbibigay ng regalo, palagi yung pinapasaya yung person nyo, nagbibigay kayo ng mga surprises, ganyan. Yung iba sa inyo, parang kayo din yung palaging nanunuyo, mga kapiksi. Ito naman yung energy ng person mo. Yung person mo, guys, napakaswerte sa'yo. Okay? Or feeling niya, maswerte siya sa'yo. Maswerte siya dahil sa'yo. Ikaw yung lucky charm niya. Kumbaga, parang feeling niya, naka-jackpot siya sa loto kasi ikaw yung naging partner niya or specific person. So, merong parang pagtatrato na maganda, pag-iingat, diba? Syempre, pag alam mo swerte ka doon, hindi mo siya papakawalan. So, parang ganun, guys. Ayaw kang pakawalan ng person mo kasi alam niya na swerte ka sa kanya, mga kapiksi. And, ito naman yung energy ng connection nyo, guys. Yung iba sa inyo, guys, parang pwedeng nagsisimula pa lang kayo sa relationship, fresh pa. Yung iba naman sa inyo, guys, pwedeng nagsisimula ulit, no? So, pag sinabi nagsisimula ulit, pwedeng nagkaaway kayo, tapos nagkaroon ng reconciliation, nagkabate, tapos nagsisimula ulit, or pwede rin naman na nagkahiwalay na dati, nagkalayo, ganyan, and nagsisimula ulit kayo, or pwede rin na nagsisimula kayo ng panibagong journey, as in like, level up ng relationship. So, kung dati boyfriend-girlfriend kayo, ngayon parang fiancé na, o kaya naman living together as a couple, or mag-asawa na talaga. So, parang nagsisimula kayo ng panibagong journey sa buhay nyo, guys. Ito naman yung greatest strength ng relationship nyo, mga kapiksi. Marami kayong pinagdaanan na problema ng person mo, no? Maraming responsibilities. Pwedeng, guys, pwedeng may mga responsibilities. Kanya-kanya kayong responsibilidad. So, pwedeng breadwinner siya sa family niya, breadwinner ka sa family mo. Pwedeng galing kayo para sa hirap, galing kayo sa hindi masyadong pinagpala na pamilya. Tapos, you worked hard on your dreams, mga kapiksi, together, no? Na parang sabay kayo nangarap, sabay kayong nag-ambisyon, ganyan, sabay kayong umangat. And sabay kayo sa lahat ng problema, mga kapiksi. And kinaya nyo lahat. Kaya yun yung greatest strength sa relationship nyo. And yung weakness naman dito sa relationship, mga kapiksi, is parang may mga nakikisawsaw, no? Again, no, especially kung mga breadwinner kayo, tapos kunwari nakikisaw yung pamilya mo sa relasyon nyo, or yung pamilya ng person mo sa relasyon nyo, parang ang daming sabit, and imbis na kayong dalawa na lang yung inaasikaso nyo, especially kung may pamilya na kayo sarili, parang ang dami nyo pang tinutulungan. So, somehow, medyo nagiging burden siya sa relationship kasi hindi kayo makapag-focus sa inyong dalawa. Although I don't have anything, guys, against sa mga tumutulong, no? It's okay na tumulong sa pamilya natin. Kadugo natin yan, no? Pamilya natin, mga magulang natin, mga kapatid natin, pamangkin, ganyan. Pero sometimes, kailangan meron ding limitation kasi para matuto din silang tumayo sa sarili nilang paa. And hindi na lang sila yung asa ng asa kasi meron din kayo sariling buhay, kailangan nyo rin ma-enjoy yung buhay nyo, mga kapiksi. Okay? Alright. And sa success ba yung relationship nyo? Definitely, guys. Actually, itong relationship na to, there's a lot of parang peace, kapayapaan.
kahit na may mga challenges or may mga problema, at the end of the day, parang gusto mo pa rin na uuwi ka sa kanya. Gusto pa rin niya na uuwi siya sa'yo. So, parang kayo yung tahanan ng bawat isa, mga kapiksi. Kayo yung comfort zone ng isa't isa. Komportable ka sa kanya, komportable siya sa'yo. Ikaw ang tahanan niya. And then, siya ang tahanan mo. So, you are their home. Tahanan nyo ang isa't isa, mga kapiksi. So, peaceful, masaya, tahimik, although, hindi exempted sa mga problema, pero, pagdating sa relationship, harmonious pa rin naman, guys, no? At saka, yun nga yung sinasabi ko na mature, no? Pero may sense of maturity pagdating sa pagdadala ng relasyon, kaya kahit may mga problema, talagang nalalampasan naman Sagittarius. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. And ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.